pero hindi naman naging ganun. So mga bagay na kumbaga mga bagay na alam niyo hindi ma-express yung ano yung kumbaga minsan inis ka na, minsan mas lalo ka pang naiinis kasi nga yung gusto mo yung hindi talaga nangyayari. Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simple pa happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan guys, sa mga nanay na kagaya ko dyan, mga plain housewife, ayan na nag-aalaga sa kanilang mga anak, din gumagawa pa ng mga trabahong bahay. So yan sa kagaya ko naman din ng mga working mother na pagdating pa rin sa bahay, working pa rin po. So minsan alam nyo, nakakapagod kasi pakiramdam natin parang paulit-ulit at routine yung ating talagang ginagawa. Yan, gigising sa umaga, papasok sa trabaho, pag dating sa bahay, gagawa pa tayo uli ng mga trabahong bahay. So yun, minsan alam nyo guys, nararamdaman ko talaga iyon. Parang sabi ko nga, buong araw ko nauubos sa pagtitiklop ng damit, paglalaba, paglilinis ng CR, electric fan, ng mga kala, ng kitchen, yung ating mga, ayan, hugasin, ang dami pa rin po. So yung aking mga anak naman po ay gumagawa rin dito po sa aming mga gawain sa bahay. Kaya lang syempre, alam niyo na, iba yung yung linis ng isang nanay na kagaya natin. So alam niyo guys, ano ba ang aking ngayon? Kanina kasi guys, kumakain ako doon sa aming mess hall, doon sa itaas. May nakasabay ako, nakatabi sa pagkain. So hindi ko po siya kilala at tinanong ko sa kanya, ma'am, saan ang area natin? Kasi nga, doon kami parehas nagtatrabaho kasi may ID siya. So yung tinanong ko siya. So tinanong ko siya, sabi niya nasa accounting office daw siya at doon siya nagtatrabaho. So kaso job order nga po siya. So hindi pa siya permanent but applying po siya sa ibang position at hoping po na ma-permanent siya. So along ng kwentuhan, ayan. Tinanong ko kasi siya ba't siya nakakap. So sabi niya kasalukuyan palang tumutubo yung kanyang buhok at pinakalbo niya. So in short, siya po ay na-diagnose with breast cancer, parang stage 2 po ayon sa kanyang kwento, and then nag-undergo po siya ng chemo. So yun, at siya ay nangungupahan dito sa Manila kasi yung kanyang anak, yan, siya po ay single mother. So yung kanyang anak ay sa second year high school ata, parang ganun. So yun, nag-diagnose siya na may breast cancer nga po. So inopera po siya and then nag-chemo po siya. So yun, at sabi niya patuloy lang talaga ang buhay at ayaw niya talaga nang na-i-stress na siya. So sabi ko, paano ba nalaman? So sabi niya, nakapa niya. So sabi ko nga, tama ka nga, alam mo ma'am, sabi ko dapat talaga wag tayong mai-stress. So ang hirap, sabi ko, maging isang nanay talaga at yun nga talagang iniiwasan niya ma-stress at sabi niya okay na raw siya, na-complete niya na yung kanyang chemo. Sabi ko, hoping na and praying na sana magtuloy-tuloy yung iyong paggaling. So yun nga, sabi niya, life is short, too short, alam niyo. At kung ikaw malulungkot pa, mag-aalala, yung mga alalahanin talaga na puno ka, kumbaga iniisip mo yung dapat feeling ko lang dapat mas mag-concentrate tayo yung sa ngayon. Kung ano yung moment na nandito tayo, kung ano yung mga magagandang bagay na nandito sa ating paligid, i-enjoy natin, i-nourish natin. So yun talaga isa din factor na talaga nakakatulong at yun nga guys, isa sa nakakatulong talaga is yung talagang pagka feeling mo na-i-stress ka, feeling mo yung talagang kumbaga yung parang walang nangyayari, parang paulit-ulit lang yung talaga yung yung nangyayari sa iyong buhay. So kailangan talaga ilipat mo yung isip mo, mas mag-isip ka na mas magagandang bagay. Kasi alam niyo talaga, pagka ang isang tao talaga is nag-focus sa mga kakulangan sa kanyang buhay, magpo-focus ka dun sa mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi naman yun ang nangyayari. Yung mga bagay na gusto mo sana ganito pero hindi naman naging ganun. So mga bagay na kumbaga mga bagay na alam niyo hindi ma-express yung yung kumbaga minsan inis ka na, minsan mas lalo ka pang naiinis kasi nga yung gusto mo yung hindi talaga nangyayari. Ako kasi may mga bagay po ako guys na minsan feeling ko nitong lately talaga, feeling ko nitong mga nakaraan talagang mas nag-focus ako doon sa mga bagay na kinaiinis ko, which is ang nangyari nga sa akin talaga, lumobo ako guys, talagang tumaba ako. So may mga vlog ako dyan guys, makikita nyo naman dito sa mga aking mga vlog na nitong mga nakaraang buwan or nakaraang linggo na yung talagang nakita nyo, grabe talaga ang itinaba ko guys, sobra. At talagang na-stress talaga ako sa mga pangyayari sa aking buhay na
talaga ngayon talaga pinagkakalob ko kay Lord at itinataas ko talaga na lang sa Kanya, which is yun na mas naging magaan yung aking pakiramdam ngayon, lalo na ngayon nakapagbawas tayo ng timbang. So mas gumaan yung aking pakiramdam at iniwawaksi ko talaga yung isip ko o yung aking focus doon sa mga bagay na nagdudulot sa akin ng inis, kalungkutan at kumbaga nagbibigay sa akin ng sama ng loob. Mas nag-focus ako ngayon kung ano ba yung goal ko, kung ano ba yung gusto kong mangyari, para yung ano ba yung talagang gusto ko. So nitong nakaraang mga talaga sobrang stress ko kasi nga may nagbibigay ng sakit sa akin sa aking kalooban. Pero yun nga, sabi ko kailangan tulungan ko yung aking self at talaga kasing lumobo na ako, akala ko magsi 70 kilos na ako. Yun guys, ginawa ko magbawas ng timbang para sa aking kalusugan. Tama nga yung sinabi ng kausap ko kanina na wag na dapat talagang iniiwasan niya na ma-stress siya. So siguro yun yung trigger ng kanyang isang factor kung bakit yung siya na sa kanyang karamdaman. So bagay kasi guys na hindi natin talaga kontrolado, kahit na anong pilit natin, gusto natin ganito, gusto natin ganyan, hindi talaga. So minsan nagdudulot talaga ng sakit sa ating kalooban yun. So ina-accept ko na ba yung mga bagay na gano'n o tinatanggap ko yung mga hindi ko kasi masabi guys dito kung ano yung kinasasama o kinalulungkot ko ng loob, pero yun nga, talagang ina-accept ko ba yung mga gano'n. So hindi naman sa ina-accept ko na mga gano'ng pangyayari or tinatanggap natin o tinotolerate natin yung minsan mga bagay na mali na gusto natin sana ituwid. So kumbaga yun na lang at tinitingnan ko na lang yung positibo na mangyayari sa aking buhay. So yun nga, napabayaan ko yung aking self, napabayaan ko yung aking sarili na kumbaga imbis na maano ko yung aking sarili, wala talaga, nawala ako sa focus ko sa aking sarili. So hindi naman porket sinasabi na sa self-love tayo or ayusin natin yung ating mas i-improve natin yung sarili natin, kakalimutan natin yung ating family. So hindi ganun yun. So mas maganda pa nga at kung magiging maayos yung ating takbo ng ating buhay, yung ating kalooban, mas maano natin yung ating family. Yun. So tanggalin na natin talaga yung stress. Pilitin natin na mag-focus tayo sa mga magagandang bagay sa ating buhay. So hindi ko na inintindi yung mga bagay na kumbaga yung makakasama sa aking kalooban. So yun isang tulong, malaking tulong talaga kung bakit nakapagbawas tayo ng timbang at mas maganda actually guys, hindi naman sa guys, maraming nakapansin sa akin at mas maganda raw yung aura ko ngayon, mas bumata akong tignan. Kasi imagine niyo yung mga bagay na nakakainis sa atin bago tayo matulog, iisipin natin yun, maiinis pa tayo. Pagkagising natin sa umaga, yun pa rin yung iisipin natin, maiinis pa rin tayo. Hanggang sa pagtatrabaho natin, lahat maapektuhan. So wala na talaga, winaksi ko na siya at ngayon ano ba yung nagpo-focus ako sa ating goal ngayon, mas mabawasan pa ng konti yung ating timbang at mas ma-improve pa natin yung ating sarili. Ngayon naramdaman ko guys ang epekto nito, mas mabilis na akong maglakad, umakyat sa LRT, mas magaan na yung aking pakiramdam, hindi pagkagising ko sa umaga hirap na ako maglakad, hindi yung ating paa masasakit, yung mga nawala talaga. Yun yung talaga yung inner peace at inner joy. So hoping na yan I'm praying na si ate ay magkaroon ng ganap na kagalingan at nawa tayo yung mga kananay dyan, yung ano man yung nakaka-stress sa atin, kung hindi man natin ito kayang i-accept or kumbaga hindi natin may mga bagay kasi tayong mga nanay na gusto natin sana ganun at basta yun na lang, i-accept na lang natin at kumbaga na lang natin yung ating mga pangyayari sa ating buhay, kung ano na lang yung maganda doon tayo mag-focus at yun, tanggalin natin ang stress sa ating sarili at ayan, makikita natin yung epekto talaga sa ating self niya. So yun, lamang yung gusto kong i-share lalo sa mga kananay na alam ko marami tayong mga na-experience na problema sa loob ng ating mga family, sa ating paligid. So yan, and ang importante sa lahat is yung ating panalangin. Yun ang talaga ang magbibigay sa atin ng lakas. So yun lamang guys at hoping na yan tayong mga kananay, yan, mas mag-grow pa tayo, ma-improve pa natin yung ating sarili. So hindi naman porket may edad na tayo, stop na tayo. So yun, patuloy ang buhay. So isang magandang buhay po sa ating lahat. Thank you for watching guys.